Magandang hapon po or magandang gabi po mga kapatid, mga kaibigan. Ito pong muli ang inyo pong kamanggagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya sa atin ng buhay, ng kalakasan, ng probisyon, ng ating mga pang-araw-araw na kailangan, proteksyon ng ating mga sarili at ang kalusugan, maging ng mga bagay-bagay na meron tayo. At isa sa lahat ng mga pinakadakilang pagpapala sa atin ng Panginoon ay ang biyaya niya ng kaligtasan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang siya ang mamatay para magbayad sa ating mga kasalanan at siya'y nalibing at muling nabuhay. At ang maliwanag na sinabi ng Panginoon ay sino mang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And we thank God na siya ang kumilos, siya ang nagbukas ng ating mga puso, siya ang nagbigay sa atin ng pagsisisi at pananampalataya, kaya tayo ay merong kaligtasan. O bago ho tayo dumako sa atin hong pagbubulay-bulay o pag-aaral ng salita ng Diyos, we are still on John chapter 8 and we're looking at the passage where that famous line is known na the truth shall make you free. Ayan, titignan natin ang passage na ito sa John chapter 8. Pero bago po muli ang ating pag-aaral, ilang mga reminders and announcements po muna para sa ating mga kapatiran, particularly dito sa GCBC. Una ho ay ilang updates para sa ating kapatid na o tungkol sa ating kapatid na Sister Jinjin. Thank you. Pinapaabot niya ang napakaraming pagpapasalamat sa mga nananalangin para sa kanya. Pangalawa, sa ating mga kapatiran na nagpapaabot at nagpaabot ng kanilang mga tulong sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang kapanahunan, kayo ay tumulong sa kanya. So thank you very much daw po. At isang blessing, kahapon daw ay pumunta sila sa ospital, ngunit wala doon yung doktor, pero merong blessing na nakuha na naaprubahan yung kanilang request sa PCSO. So she is approved for 10,000 pesos worth of medicine. So hopefully mas mura daw yung gamot, yung oral chemo para kay Sister Jinjin. So that is a very, very good thing para ho sa ating kapatid ho na ito. Pag-pray natin patuloy at sangayon ho sa kanya, nahandun yung kahirapan niya sa pagte-text sapagkat yun daw kanyang kaliwang kamay ay magang-maga, manas na manas. Yun naman kanyang kanang kamay ay hinang-hina na hindi na kayang pumindot sa cellphone. Kaya ho sa ating mga kapatiran, kung sakaling tingin nyo medyo nag-iba yung paraan ng pagsasalita ni Sister Jinjin sa chat, dahil yun po ay ang may hawak ng cellphone ay yung kanyang panganay na anak si Aljin at nakikisuyo si Sister Jinjin, si Aljin ang mag-type para sa kanya. So pag-pray nating patuloy ang kapatid ho nating ito. At also si Brother Dave Paule, patuloy natin ilapit sa Panginoon, ma-import na agad yung gamot na kanyang kailangan. At also yung iba nating mga kapatiran at maging yung ating mga kabataan nagsimula na ng pag-aaral. I know bumabaha sa social media ang maraming mga stressed out parents dahil ho sa module and so on. So I pray and hope na particularly ang mga magulang in our church to be patient and to continually pray para ho sa ating mga pag-aaral ng mga bata ngayon. And I would like just to remind na yes, mahalaga ang edukasyon, pero wag nawang kalimutan ng mga magulang na i-train pa rin, turuan pa rin ng kanilang mga anak, lalo na sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Kamakailan lamang meron akong kausap na kapatiran natin, ama ng tahanan, at sabi niya, Lord willing, baka daw pinagpe-pray niya, baka siya'y gamitin ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Isang hamon ko sa kanya ay magandang simulan sa loob ng tahanan. And all parents should, and we are given a God-given responsibility na ituro sa mga anak natin ang patungkol sa Panginoon.
And also sa Sunday, nawa tayo ho ay magkasama-sama given that we are allowed sang-ayon sa pamantayan nilagay ng ating gobyerno at sa atin hong church ay kasya na allowed na ho 50% and that happens to be around 50 people. Kasya ho sa ating church, maintained pa rin ang physical distancing, well ventilated ho at required po natin at required sa bayan ng Santa Maria ang face mask and face shield. So in the church, we are required to wear our face mask and face shield para ho sa biyaya ng Panginoon patuloy natin na mapanatili ang safety ng bawat isa. So I would like to encourage ang ating mga kapatiran, if you are able to come on Sunday, ay nawa magkasama-sama po tayo. And we have a special announcement na gagawin ho natin sa Sunday. So you must wait for that. So pag-pray po natin patuloy ang atin hong gawain, pag-pray natin ang pangangaral ng salita ng Diyos, pag-pray natin na patuloy na gamitin ng Panginoon. Alam ko ho, iba mga kapatiran natin, you are hosting ano tawag ko dito, you're hosting a live show sa pamamagitan ng inyong Facebook account or you're sharing our live streaming at who knows kung saan makaabot yung atin hong mga pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos. Nawag gamitin ito ng Panginoon. Let us be praying expectantly na ang Panginoon ay kumilos at gamitin ang mga gawain po na ito. And lastly, mamaya ho, because it is Friday today, pagkatapos ng ating time in the Word, we will be having our prayer room, and that is through our Facebook group. JCBC or Jesus Christ Baptist Church Facebook group. We'll open a room there, and I hope ang ating mga kapatiran na kasama natin ngayon ay makasama natin sa pananalangin, sa kamustahan and prayer requests and prayer time mamaya ho pagkatapos ng ating time in the Word. So those are our announcements and reminders. Nawa patuloy ho tayong mag-ingat at patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo nilagay ng Panginoon. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, hingin po natin ang gabay at tulong ng Panginoon. Let us pray. O aming Amang Diyos, dakila at banal, tunay, kami ay labis na nagpapasalamat sa iyo. Ang iyong kamay na patuloy na nagiging mabuti, mabiyaya, mahabagin sa amin. Ang iyong kamay na patuloy na nag-iingat, hindi lamang po sa aming pisikal na mga katawan, hindi lamang po sa aming mga sitwasyon, kundi Panginoon ang katotohanan ng sinabi ng iyong salita na ikaw ang nag-iingat sa amin, na walang tupa mo na maaagaw ninuman sa iyong mga kamay. Panginoon, salamat po sa katotohanan ito. At alam po namin, Panginoon, na kami man ay lumalakad sa lilim ng libis ng kamatayan. Ama, tulungan mo kami na huwag matakot. Turuan mo kami na laging maalala na kasama ka namin. Totoo ang iyong pangako. Ikaw ay tapat sa iyong salita. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Lord, salamat po sa mga pagpapala mo. Salamat po sa mga provision mo ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa iyong patuloy na kabutihan na aming nararanasan nakikita. Ngayon po, O Diyos, sa aming pong hinihiling, patuloy ka po nawang maging mabiyaya sa amin. Saliksikin mo kami, anumang mga kasalanan, pagkukulang, mga hindi nabantayan na salita o kaisipan, pagnanasa na hindi marapat sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon. Nawa sa biyaya mo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu turuan at tulungan mo kami na patuloy na patayin ang mga kasalanan na katahan pa sa aming mga laman. Tulungan mo kami, O Diyos, na lalong mauhaw at magutom katotohanan sa kabanalan. Nawa bigyan mo kami ng mas malalim at mas matindi pang pagkamuhi sa kasalanan. Ama, sa aming pong pag-aaral ngayon sa iyong salita, tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami ng liwanag, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita.
Nawa, O Diyos, Ikaw rin po ang umabot sa aming mga kapatiran sa iba't ibang mga sitwasyon, lalo na ang mga malabis ang kalagayan sa karamdaman. Muli, O Diyos, Ikaw lamang po ang maitaas. Muli, hingad namin ang katotohanan mo, sapagkat ang katotohanan mo siya magpapalaya sa amin. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. I hope na naalala natin yung ating sinimulang pag-aaral last Wednesday, and we are again on chapter 8, and we are looking at the passage sa verse 30 hanggang 36, wherein nahandoon yung sabi nga natin kilalang kilala, tanyag na salita ng ating Panginoong Jesus, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Before we go to our review, let us read first again the passage, shall we? John chapter 8, verses 30 hanggang verse number 36. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. As he spake these words, many believed on him. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, Ye shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth forever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Magpagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kayong mga salita. At magkaroon ho tayo ng kaunting review. Again, I hope we remember the context of this passage. Ang ating Panginoong Jesus ay nasa kanyang earthly ministry. Handun ang pangangaral niya ng salita ng Diyos. Handun ang mga himala na kanyang ginagawa, which is mga tanda. At if you remember, we looked at John chapter 20 na sinabi ni Juan na he selectively or particularly selected these signs, this miracle works ng ating Panginoong Hesukristo para ipakita na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang Kristo, at upang sumampalataya ang mga babasa ng sulat na ito ni Juan. So John, the book of John is an evangelistic book. At yun ang gusto ho nating makita rito. At problema, maraming mga tao na namimiss ang katotohanan yun. Maraming sumusunod kay Jesus para lang makita nila ang mga himala. Maraming sumusunod kay Jesus sa John chapter 6 dahil lang nabusog ang kanilang mga physical na katawan. Yung iba ay gusto lang na mas ma-entertain pa. Yung iba curious lang. Yung iba hanga. Pero narito ang isang magandang salita na sinabi sa verse 30, na pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, sabi sa verse 30, many believed on him. And we stressed this part last time sa atin hong pag-aaral. At ang isang punto na atin hong tinignan is the truth about discipleship shall make you free. The truth about discipleship shall make you free. Ang katotohanan tungkol sa pagiging tagasunod, if I may put another adjective there, a true disciple. Tunay na tagasunod ni Kristo. And if you remember, ay hindi ho natin tinatanggap, well, much more hindi tinatanggap ng Biblia ang dichotomy or pag-differentiate ng disciple sa Christian. Because in the Bible, a true disciple, ang tunay na tagasunod, ay isang tunay na Kristiyano. So pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay disciple, tagasunod ka ni Kristo. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ikaw ay isang tunay na Kristiyano. You cannot have the one without the other. Sabi nga ni Jesus, nakikilala ko ang aking mga tupa, nanidinig din ang aking mga tinig at ang aking tinig at nagsisisunod sila sa akin. Yun ang sabi niya sa John chapter 10. So a true disciple or a true Christian is a true
disciple. Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 31, then said Jesus to those Jews which believed on Him. So, naging particular si Jesus. Ang binigyan niya ng pansin ay hindi lahat ng madlang sumusunod sa Kanya, kung hindi lahat ng taong maaaring nagpahayag ng pagsampalataya or paniniwala sa Kanya. Maaaring may mga tumango ang ulo, maaaring siguro sa panahon natin ngayon nagsabi ng amen, nagtaas ng kamay. At kagaya nga ho nung sinabi ng isang mangangaral, it is not the profession of faith, but the possession of true faith. Hindi lang basta sinasabi na may pananampalataya, kung hindi yung pagkakaroon talaga ng tunay na pananampalataya ang mahalaga. And dito, may expose ang katotohanan na ang mga taong ito, yes, sumusunod kay Kristo physically. Ang mga taong ito, yes, they give their agreement. They believed on Him. Pero pinakita at sinabi ni Jesus, ang katotohanan na kung kayo nga ay magpapatuloy sa aking mga salita, o kung kayo ay magpapatuloy, if ye continue in my word, then are ye my disciples. Isa ho sa mga binigyan natin ng diin ay ang pagpapatuloy sa salita ni Kristo ay marka ng pagiging tunay na disipulo. It is tantamount to mean that ang pagpapatuloy sa salita ni Kristo ay marka ng pagiging tunay na Kristiyano. So, a true Christian, a true believer, ang isang tunay na anak ng Diyos is one who perseveres in the faith. Siya ay nagpapatuloy sa pananampalataya. This is not a condition, but rather an indication. Ang pagpapatuloy sa pananampalataya, ang pagpapatuloy sa salita ni Kristo ay hindi kondisyon para maging disipulo. Hindi ito kondisyon para maligtas, kung hindi ito ay indikasyon na ikaw nga ay isang tunay na disipulo o isang tunay na taong may kaligtasan. Again, let's go back sa sinabi ni Jesus sa verse 31. Ang sabi niya, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Sa Tagalog, ang pagkakatranslate ho ay ito. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. So, hindi ito kondisyon. Kung hindi ito yung pagpatunay, ito yung ebidensya ng pagiging totoong tagasunod ni Kristo o pagiging totoong isang Kristiyano. Kagaya ng sinabi ng author ng Hebrews sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 14. It says the same thing almost. Ang sabi ng Hebrews 3 verse number 14, for we are made partakers of Christ. Talagang ang tunay kang kabahagi ni Kristo. Ginawa nga tayong kabahagi ni Kristo. Paano malalaman? If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. So that word if sa verse 14 is not conditional. Hindi ito nagbibigay ng kondisyon o ng prerequisite, but rather it is an indication. Isang paborito ko hong ilustrasyon dito ay ang pag-uubo. Pag pumunta ka sa doktor at ikaw ay umuubo, matindi ang ubo, ang ubo ay indikasyon na merong problema. At pag tinanong mo ang doktor ano ang gamot, niresetahan ka na gamot, ininom mo yung gamot, at tanongin mo yung doktor, Dok, paano ko malalaman na magaling na ako? Well, kung hindi ka na umuubo, magaling ka na. Napansin niyo ho? Yung hindi pag-ubo ay hindi kondisyon para gumaling. Kung hindi yung pagtigil ng pag-ubo ay indikasyon na ikaw ay magaling. At the same thing ang sinabi ho ni Jesus. If ye continue in my word, continuing in the word of Christ, following, submitting to the authority of the word of God is an indication of being a true Christian. And again, we know that this is a work in progress.
patuloy na gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay at patuloy ang Kristiyano nagsusumikap sa biyaya ng Panginoon na ang kanyang buhay sa bawat aspeto, sa bawat lugar ay ipailalim sa salita ng Panginoon. We grow in our submission, we grow in our following in Christ. But listen, that is our direction. Ang direksyon ng isang tunay na Kristiyano ay direksyon ng pagsunod, direksyon ng pagpapailalim. Hindi pa siya perpekto, pero patungo siya doon. Ito ang itsura ng isang tunay na mananampalataya. Tingnan natin sa 1 John chapter 2 verse 19. Sa 1 John chapter 2 verse 19, and this is said by John coming from a different angle. Sa 1 John chapter 2 verse 19, again, ang punto natin, kung tunay tayong Kristiyano, kung tunay na mananampalataya, merong ebidensya, at isa sa mga ebidensya ay pagpapatuloy. Paano, Brother Paul, pag hindi nagpatuloy sa pananampalatayang Kristiyano? Alam niyo, meron akong mga nakakausap minsan, ang pakilala nila sa akin, ako yung dati akong Christian. Well, pag ganun ang salita, ay maraming question marks agad na lumalabas. Anong ibig sabihin niya ng dating Christian? Ngayon ba ay hindi na? Maaaring dati siyang kaanib ng isang grupong Kristiyano, pero kung siya'y isang taong iniwan na ang pananampalatayang Kristiyano, sang-ayon sa Biblia, hindi siya tunay na naging Kristiyano, sapagkat ang isang taong tunay na nagiging Kristiyano ay nagpapatuloy. Well, let's read 1 John chapter 2 verse 19. Anong sabi ni John? They went out from us, but they were not of us. Sila daw ay umalis, lumisan, at ang pinapatukuyan dito ay ang pananampalatayang Christian. They went out from the faith. They went out from us, but they were not of us. Hindi talaga sila tunay na sa atin. John, paano mo na nasabing hindi sila tunay na talagang sa atin? Sabi ni John ito, for if they had been of us, they would no doubt have what? Continued with us. They would have continued with us, but they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So this is John coming from a negative side. Kung ang isang tunay na Kristiyano na manifest, nakikita ang katotohanan sa pagpapatuloy sa pananampalataya sa salita ni Kristo, yun ay pagiging tunay na disipulo. Well, ang pag-iwan sa pananampalataya ay manifestation naman ng hindi pagiging tunay na Kristiyano. And again, this is God's Word. Kahit ang isang tao pa ay nag-pray, tinanggap si Jesus, at maaaring naging active ng ilang panahon, ngunit kung iniwan niya ang pananampalatayang Kristiyano sang-ayon sa salita ng Diyos, hindi siya isang tunay na mananampalataya. I remember I have an experience talking to a deacon of a church, isa siyang diakono ng isang iglesia, at inanyayahan ko siya, bisitahin natin sila ganito, bisitahin natin. At balita ko ay sila'y sumama na sa isang pananampalataya na kontrang-kontra sa salita ng Panginoon. Nagtuturo na si Jesus ay tao lamang, nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. At ang sabi sa akin itong isang manggagawa ay, well, okay lang yon, save pa rin sila, tinanggap naman nila si Jesus. And when he say tinanggap naman nila si Jesus, that means they followed a dictated prayer. And it seems na sa marami, at dinainan natin to last time, at gusto ko lang kung patuloy tayo maging aware at maging mapagbantay sa bagay na it seems that in many churches, even Baptist churches, it seems that the power of God unto salvation is not anymore the gospel, but the sinner's prayer. And that is a very, very dangerous place. Yun ay isang napakadelikadong lugar. So nawa, mga kapatid, makita natin ang tunay na sinabi ni Jesus, kung tayo ay nagpapatuloy sa kanyang salita, tayo nga ay kanyang mga disipulo.
So, hindi ho one time, big time, kung hindi isang taong tuloy-tuloy at nahandoon ang pagpo-progress, nahandoon ang pagpapatuloy. Yes, hindi perpekto, oo, nahuhulog, oo, nadadapa, oo, nagkakamali at pwedeng mahulog sa medyo malalim-lalim na butas, pero ang direksyon ng isang Kristiyano ay nagpapatuloy. Bakit siya nagpapatuloy? Alam niyo kung bakit? Dahil ang isang tunay na Kristiyano ay hawak ng Panginoon. Ang kanyang pagpapatuloy ay sa biyaya din ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng 1 Peter, buksan lang ho natin. And this is one of the reasons why we believe that salvation cannot be lost, and also a true saved person will persevere. Hindi po pwedeng hindi. Sa 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1, and I hope sa ating mga kapatiran dito sa church ay naaalala natin yung pag-aaral natin dito sa 1 Peter chapter 1. Ang sabi ho ni Pedro ay ito, verse 3. 1 Peter chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. And we can say many things about that. Pero ang gusto kong puntuhin ay yung mga sumusunod. To an inheritance incorruptible and undefiled and faded not away, reserved in heaven for you. Verse 5. Who? Question, sino yung who? Well, sa verse 4, yung sinabing you. Sino yung you? Well, doon sa pinaglaanan ng Panginoon ng inheritance. Well, sino yun? Sino yun? Yung mga begotten again sa verse 3. Begotten again of the Father. So, yung mga pinanganak na muli ng Diyos, yung mga tunay na born again, may nakalaan sa kanila. And then, pagdating sa verse 5, sila yung verse 5, who are kept by the power of God. So the believers, the born again people are kept by the power of God. It is sure, sigurado na matatamo nila yung mana, hindi sila mawawala, because we, believers, born again people, are kept by the power of God. Iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. And again, through faith, at nagsusupply ng pananampalatayang yaon ay walang iba kung hindi ang Panginoon din naman. And we know the verse, John chapter 10, sa sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi nga ho ng isang mangangaral, hindi ang tupa ang nakahawak sa pastol, ang pastol ang may hawak sa tupa. At ang sabi ni Jesus, walang makakaagaw. Sabi ko nga ho dito sa ating church, kahit magsama-sama pa, isama man ni Satanas ang 10,000 demonyo, walang isang tupa silang maaagaw kay Kristo. Dahil ang ating pastol ay tapat at makapangyarihan. Well, hindi lang yun. Ang sabi pa ni Jesus sa verse 1 niya, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able, or no one, or none is able to pluck them out of my Father's hand. Walang makakaagaw. Isa pang napakagandang talata ay sa Jude. Isa ho sa mga matatamis sa talata para sa akin. Isa sa mga, meron akong listahan ng mga paboritong verses, and one of them is found in the book of Jude. And the last two verses, Jude chapter 1 verse 24, or book of Jude verse 24, ang sabi ni Jude ay ito, now unto him that is what? Now unto him that is able to keep you from falling. Question, who is the one keeping? Sino ang nag-iingat? Iniingatan tayo ng Diyos. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin to keep you from falling and to present you
faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Listen mga kapatid, kung tayo ay tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, tayo ay tunay na iniligtas ng Panginoon, He is able to keep us from falling. He will not fail. He will present us faultless in the presence of His glory. And where is that? In heaven. In His presence. Verse 25, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion, and power both now and forever. Amen. And again, ito ay pangatalatang punong-puno ng napakaraming, napakagagandang mga katotohanan, but let that truth sink in. Sa ating mga kapatiran na dumadaan sa maraming problema, sa ating mga kapatiran na dumadaan lalo na sa mga karamdamang pisikal, nandun ang atake ng kaaway, nandun ang atake ng dyablo na maaaring tinatanong o naglalagay ng mga pagdududa sa iyong kaisipan. Baka hindi ka na mahal ng Diyos, tinan mo nga ang iyong kalagayan. Totoo bang anak ka ng Diyos? Bakit ka nagkakaganyan? Well, don't listen to that, but listen to the Word of God. He will keep you. Kung ikaw ay tunay na sumampalataya, kung ikaw ay tunay na nampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, ikaw, tayo, ay hawak-hawak ng Diyos, iniingatan ng Diyos, and He will keep us. So, again, going back to what is our point? A true believer will continue because he is preserved by the power of God. He is kept by the power of God. So again, medyo nag-dive lang tayo doon sa point na yon. Going back and our review, our first point, the truth about discipleship. The truth about discipleship. Yes, we, by the grace of God, persevere, nagpapatuloy, nagsusumikap sa biyaya ng Panginoon. Nevertheless, alam natin na ito ay posible lamang dahil sa biyaya, sa pag-iingat, dahil hawak tayo ng Panginoon. Well, isa pa ho na atin hong bibigyang pansin ngayong gabi is the truth about the sinful condition of man will set us free. Kanina, the truth about discipleship. Ngayon naman, the truth about man's sinful condition will set us free. Let's go back to John chapter 8. So John chapter 8, pagkatapos sinabi ni Jesus sa verse number 31, and Jesus said to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. And then sinabi niya sa verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. And last time again, one of, isa sa mga binigyan natin attention is the truth of the Word of God. And the truth of God's Word will set us free from false teachings, will set us free from false practices, will set us free from false ideas or worldviews. The truth will set us free. At ito ay isang tuloy-tuloy na bagay na nangyayari sa ating mga buhay. And ultimately, Christ as truth in person. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, will set us free from the bondage and penalty of sin. Siya ang nagligtas o magliligtas sa atin. Well, verse 33, ang sabi ho ang reaksyon ng mga taong kausap ni Jesus o sinabihan ni Jesus that the truth shall make you free. Ang sabi nila, they answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Well, kami anak ni Abraham. At hindi kami napapailalim, hindi kami naging alipin ni numan o ng ninumang tao. Paano mo sasabihin na kami ay papalayain? Well, actually, that's very ironic. That time na nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, the whole nation of Israel is what? Under the Roman Empire. So they were conquered. They were under bondage of the Roman Empire. They are under the control of the Roman Empire. Humanly speaking, nung time na yun. So, this is a very wrong statement. Nevertheless, ang binigyan nila ng DNA, we be Abraham's seed. Ano ibig sabihin ito?
Well, alam mo natin sa Bible, sa Genesis chapter 12, tinawag ng Panginoon si Abraham at pinangakuan ng Panginoon si Abraham na magiging dakilang nasyon. And at this point of time, maraming mga Hudyo nung panahon ni Jesus ay maging pagkatapos ng panahon ng ating Panginoong Kristo, ang kanilang kaisipan is by simply being a Jew, that settles their spiritual need or their spiritual condition. They are merely being a Jew. Ang isang hentil, kahit anong gawin niya, ay hindi siya maliligtas. Ang isang Hudyo, kahit anong gawin niya, ay hindi siya mapapahamak. Merong mga taong yun ng kaisipan. May mga Hudyo na yun ng kanilang paniniwala. Kaya nga, ang sabi nila, ang pinangalandakan agad nila ay, we be Abraham's seed. Nandun ang pangako ng proteksyon, pangako ng pagpapala, pangako ng kapangyarihan, pangako ng kaligtasan ng Panginoon sa Abraham. And so, yun yung kanilang ginagawang connection because we are Abraham's lineage, because we are Abraham's seed, kami lahi ni Abraham. Therefore, we are saved, we are free. Kaya ang sali sila kay Jesus, well, how sayest thou that ye shall be made free? Well, nilinaw ni Jesus ang binibigyan niya ng pansin. Hindi physical, kung hindi spiritual. Ang sabi ni Jesus sa verse number 34, Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. Well, niligyang pansin, binigyang linaw ng ating Panginoong Jesus, the bondage that He is pertaining to is the bondage of man to sin. Ang pagkakagapos, ang pagkakaalipin ng tao sa kasalanan. At kung meron hong isang bagay na maliwanag sa Biblia, ay ang katotohanan na ang tao ay gapos sa kasalanan. Hindi ho totoo ang sinasabi ng mga filosofiya na ang tao daw is, tabula rasa, a blank slate, na ang tao daw ay blankong papel at ang magiging pupuntahan niya ay depende sa isusulat. Kung isusulat ay masama, magiging pasama siya. Kung mabuti, magiging pabuti siya. At kumbaga, sinasabi na ang tao ay neutral. Meron naman mga tao na naniniwala na ang tao daw ay natural na may busilak, mabuting kalooban. Well, that is not the case according to the scripture. Sangayon sa salita ng Diyos, ang tao ay makasalanan. And when we say ang tao ay makasalanan, hindi lamang ibig sabihin nito na siya ay gumagawa o nakagagawa ng kasalanan, kung hindi siya ay apektado ng kasalanan sa lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao. Nandoon ang kanyang minanang orihinal na kasalanan mula kay Eva at kay Adan. Kaya nga ho ang tao ay nakakagawa ng kasalanan, kaya ang natural sa tao na gumawa ng masama. Mas natural sa tao, mas nakahilig ang tao sa paggawa ng masama. Ang madalas nga hong example o magandang example ho dyan ay ang mga bata. Ang mga bata ay patuloy na pinagsusumikapang turuan ng mga magulang ng paggawa ng mabuti. Tama ho ba? Wala naman sigurong magulang na nagsumikap na turuan ng masama. At doon ng pagsusumikap na turuan ng mabuti, turuang gumalang, turuang gumawa ng tama, turuang magtapat. Bakit? Bakit nagsusumikap ang magulang? Well, kasi alam ho natin kung wala iyaan ay bubulusok, papunta sa pasama. Yun ang natural ng tao. Nevertheless, mga kapatid, lahat ng yan ay walang kabuluhan kung hindi ito malinaw sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ho ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3 verse 10, we know the verse, For all have sinned, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. At hindi lang yun, ang sabi ni Apostol Pablo, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang taong humahanap sa Diyos. Maraming taong relihiyoso, but wala daw taong humahanap sa Panginoon. Maaaring they have the form of godliness, sabi nga ni Pablo, but denying the power thereof. Isa sa mga magandang talata na puntahan ho natin patungkol dito ay sa Ephesians chapter 2.
sa Ephesians chapter 2, verse 1. At dito, kung inyong maalala, ay sinaysay ni Pablo ang kalagayan ng tao na wala kay Kristo bilang isang taong patay sa kasalanan. Ang sabi ni Pablo ay ito, Ephesians 2 verse 1, "And you hath he quickened who were dead in trespasses and sin." So, tayo daw ay binuhay ng ating Panginoon. Well, bakit tayo kailangang buhayin? Well, kasi ang kalagayan natin before ay patay. Not physically dead, but spiritually dead. Dead in trespasses and sin. Anong itsura nito? Verse 2, "Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience." Lumalakad ka lang ayon sa kurso ng sanlibutan, sunod ka lang kung ano ang uso, kung ano ang maganda, kung anong katanggap-tanggap sa kultura. At actually, merong namumuno dito, the prince of the power of the air. Walang iba kung hindi si Satanas. And then sa verse 3, ang sabi ni Pablo ay ito, "Among whom also we." And often sa church natin, tuwing na-encounter natin itong verse na ito, binibigyan natin yung word na we. Sino yung we? That's including Paul himself. Before his conversion, bago siya naligtas, ito yung and remember, Paul is a very, very strict religious Jew. Isa siyang Pariseo. Pero sa kabila ng pagiging Pariseo, sa kabila na napakahigpit sa kautusan, ang sabi ni Pablo, "Among whom also we all had our conversation." Hudyo ka man o hintil, ito ang kalagayan mo. Nakapag-aral ka man o hindi, taga-bundok ka man o taga-syudad, ano man ang iyong sosyal na kalagayan, ito ang ating espiritual na kalagayan bago naligtas ang isang tao. "Among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others." So, kitang-kita ho, na ganong katindi ang bondage ng tao sa kasalanan, ng tao sa pagkakagapo sa kamatayan sa kasalanan. Even a religious person like Apostle Paul ay in-include niya yung kanyang sarili. Nandito, sinusunod ang pita ng laman, sinusunod ang kagustuhan ng laman at ng kaisipan, at hindi binibigyang pansin ang kalooban ng Panginoon. Yun ang kalagayan ng bawat isang taong wala kay Kristo. So sabi ng ating Panginoong Jesus, going back to that verse in John chapter 8, verse number 34, ang sabi niya, "Truly, truly I say unto you, everyone who practices sin is a slave to sin." Lahat ng namumuhay, lahat ng patuloy na gumagawa ng kasalanan, lahat ng namumuhay sang-ayon dun sa ating binasa sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, maaaring ang tingin ng sanlibutan, they may be morally good persons. Maaaring sa standard ng mga tao, ang tingin natin sila'y mabait at sila'y matulungin. Pero ito, ang description ng salita ng Diyos, sila ay patay sa kasalanan at sila'y malayo sa Panginoon at sila'y mga taong ayaw sa Diyos. No matter even if they are religious, seemingly sa panlabas. So naroon ang salita na sinabi ni Jesus, "Whosoever committed sin." And that word committed is in the present tense, pagpapatuloy sa paggawa, nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. And mind you mga kapatid, hindi ibig sabihin ito na nagpapatuloy sa pagpatay o ikaw ay serial killer, nagpapatuloy sa pagbebenta ng droga. Yan ang madalas na tinitingnan ng mga taong masasama. Nagpapatuloy sa pagiging rapist, sa pagnanakaw. Yan ang katanggap-tanggap sa kanilang sabihin na alipin ng kasalanan. Pero kagaya nga ng sagot ng isang mangangaral nung siya'y tinanong, ano ba ang pinakadakilang kasalanan? Well, ang kanyang sagot ay, ang pinakadakilang kasalanan ay paglabag sa pinakadakilang utos. At ano bang pinakadakilang utos? Walang sabi ng pasalita ng Diyos, mahalin mo ang buong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas.
Ito ang pinakadakilang utos. Therefore, ang hindi pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas ay pinakadakilang kasalanan. At gaanong karaming mga tao, even religious people, hindi nagmamahal, nagpapatuloy. They might be good people. Maaaring may mga kilala tayo na talagang sa ating eksperyensya ng pakikitungo sa kanila, they are good people. They are trustworthy people. Maaari pang sabihin, they are very helpful people. Pero maaari din sila yung mga taong walang pagmamahal sa Diyos. Well, if they are continuing in that sin, that path of disregard to God, no love for God, sabi ng salita ng Diyos, they are servants of sin, alipin ng kasalanan. Nevertheless, ang isang tao na tunay na tagasunod ni Kristo, na tunay na pinanganak ng Panginoon, na handoon ang paglaya sa kasalanan o sa pagkakaalipin sa kasalanan. So maliwanag ho ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Meron hong mga tao sa panahon natin ngayon, maaring mula Lunes hanggang Sabado patuloy sa kasalanan, pero magsisimba sila ng Linggo at akala nila yun ay okay na. Well, not so. Not so. Isang magandang talata ho na ating tignan ay sa Romans chapter 7. Romans chapter 7, at makikita ho natin dito na maging ang isang tunay na Kristiyano, maaaring ang isang tao ay tunay na mananampalataya, tunay na anak ng Diyos, pero nandun pa rin ang kanyang pakikipagniig, pakikipaglaban sa kasalanan. Ano po ang sabi ni Pablo sa Romans 7 verse number 18? For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Can you hear that struggle? Yung struggle na yon sa buhay ng isang apostol, kagaya ni Apostol Pablo. So, nandoon ang pakikipaglaban pa rin ng isang tunay na Kristiyano, pero listen, ang isang maganda, ang isang katotohanan sa buhay ng Kristiyano, yes, nandoon yung pakikipaglaban, and that's the point. Nakikipaglaban. And actually, hindi lang ba siya nakikipaglaban, nakikipagpatayan sa kasalanan ang isang tunay na Kristiyano. So, chapter 8 verse number 13, ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So kung ikaw ay isang taong tuloy-tuloy ka lang, nabubuhay ka lang sang-ayon sa laman, sinusunod mo lang ang pita ng laman, you may be an outstanding citizen sa mata ng mga tao, but you're just living after the flesh. Sabi ng salita, you will die, and ang implication, and die and go straight to hell. But if ye, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, ye shall live. And that implication is live, and live in eternal life with God. And ano ang indikasyon, ano ang itsura? There is that mortification. Andun yung pakikipaglaban sa kasalanan. So ano ho ang punto? Ang puntong sinasabi ni Jesus ay gusto kong makita ho natin ang katotohanan tungkol sa pagiging alipin sa kasalanan o tungkol sa kasalanan ay magpapalaya sa atin. Una, ang isang taong wala kay Kristo. Ang isang taong hindi pa tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo. Gaano mang kabuti ang tingin mo sa iyong sarili, ang deskripsyon ng Biblia, ikaw ay alipin ng kasalanan. At ang tanging makapagpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin sa kasalanan ay walang iba kung hindi si Jesucristo. And then pangalawa, tayo namang mga Kristiyano na yes, sa biyaya ng Diyos na nakalaya na mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, pero nandun pa rin yung ating struggle sa nakatahang kasalanan. Hindi na tayo alipin, pero meron pa rin nakatahan na kasalanan. If you remember last Wednesday, binuksan natin yung ating pag-aaral tungkol sa isang sundalong Hapon
na kung saan siya ay nanatiling nakikipaglaban sa loob ng 29 years, yun pala ay 27 taon nang nakararaan ay natalo na ang Japanese Empire. So, hindi na under Japan ang Philippines, pero meron pa rin isang Hapon na nandun na nakikipaglaban. And that's the picture of the Christian life. We are not anymore under the bondage of sin, but there are still remnants. And they engage in guerrilla warfare. Andun pa rin yung kasalanan na nakatahan, pero patuloy sa biyaya ng Panginoon, ito ay pinaglalabanan. Ito ang itsura ng isang tunay na Kristiyano. And the truth about sin shall make us free. Sa isang taong hindi pa Kristiyano, hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, you must admit, you must realize, you must accept yung description ng Biblia. Maaaring ang tingin mo sa sarili mo yung mas mabait sa iba, mas relihiyoso sa iba, pero ang totoo, ikaw ay isang taong patay sa kasalanan. At ang tanging makapagbibigay buhay sa iyo ay walang iba kung hindi si Kristo. Ang tanging makapagpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin sa kasalanan ay walang iba kung hindi si Kristo. At sa atin bilang mga mananampalataya, hindi natin dinideny, meron pa ring struggle. And yes, we'll be honest, we have experience to fall, na mahulog, madapa, matukso, magkamali, magkasala. Nangyayari yan sa isang tunay na Kristiyano. Pero sa biyaya ng Panginoon, nandun na ang kalayaan sa kasalanan at nahandun din naman ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, o sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maaari nating paglabanan, patayin ang mga kasalanang nakatahan pa sa atin. Baka meron tayong mga kapatid ngayon na nanonood ngayon na you are struggling. Maaaring itong nakaraang 6-7 buwan ng community quarantine ay mas lalo mong nakita ang lakas ng hatak ng pita ng laman, mas lalo mong naramdaman, lalo na nung hindi tayo nakakapag-church. Anahan doon ang mas madalas na tawag ng barkada, mas madalas na tawag ng mga kumare, nandun yung mas madalas na tawag ng mga laro, ng kung ano-anong mga bagay. Anahan doon ang pag-struggle mo, kapatid. Let me tell you, there is an available, we are already free from sin, and the power is available to struggle against sin. Hindi ka na alipin. Hindi na tayo alipin. Again, sabi ng salita ng Diyos, if we, through the Spirit, mortify the deeds of the body, we shall live. Nandoon ang paglaya, nandoon ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So the truth about sin shall make you free. It will not help pag dininay natin. Sabi nga ng salita ng Diyos, siya na magkukubli ng kasalanan ay mawawasak, ngunit siya na magsisisi o maghahayag ng kanyang kasalanan ay magkakaroon ng kaligtasan o makapatawaran o magtatamo ng kahabagan mula sa Panginoon. So it is not a way na i-deny. Hindi natin pwedeng pagkublihan sa harapan ng Panginoon sapagkat alam ng Diyos. Pero ang katotohanan na ito, tayo ay pinalaya na sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. At ngayon may nandun ang ating pakikipaglaban. Nandiyan ang paghahayaan, andyan ang kapangyarihan mula sa Panginoon. At patuloy tayo makikipaglaban sa kasalanan hanggang tayo ay kunin ng Panginoon o tayo ay umuwi na sa Kanya. Nawa mga kapatid ay naging encouragement, naging reminder I myself sa akin ay ito'y isang magandang paalala na tayo ay patuloy na makipaglaban sa kasalanan kahit natingin natin, kahit na isang pastor na nakatira sa church na ang gawain ay mag-aral ng salita ng Diyos at mangaral ng salita ng Diyos, there is still struggle against sin. But the good news is we are free from the bondage of sin. And that freedom only comes from the Lord Jesus Christ. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po
Salamat sa katotohanan. Tunay kami nga ay patay sa kasalanan. Tunay kami nga ay patungo sa kapahamakan, alipin ng kasalanan. Pero salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang umabot, ang iyong biyaya, ang iyong pagmamahal. Binigay mo si Kristo. Sa biyaya mo, Panginoon, kami ay iyong inilapit sa Kanya, kami ay iyong iniligtas. Kami ay napalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi lang yun, Panginoon, salamat sapagkat nandoon ang sustento mo ng lakas ng kapangyarihan. Sa pamamagitan din naman ng Espiritu Santo, patuloy kaming makipaglaban sa mga kasalanang nakatahan pa sa aming laman. Panginoon, salamat po. Alam po namin, O Diyos, andon ang maraming pagkakataon na kami ay pumapalya. Nandoon ang mga pagkakataon na kami ay nagkukulang, hindi nagiging mapagbantay. At oo, nandoon ang mga pagkakataon na kami ay tamad sa gawain ng kabanalan. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami. Muli tulungan mo kami sa biyaya mo na patayin ang mga kasalanang ito na nakatahan pa sa amin. Tulungan mo kami na patuloy na tumingin kay Kristo sapagkat alam namin na ang kapangyarihan at kapatawaran ay sa pamamagitan lamang niya. Ingatan mo kami, O Diyos. Alam namin na patuloy ang aming pakikipaglaban sa kasalanan habang kami ay nabubuhay. At nawa ang araw-araw na pakikipaglaban na ito ay lalong magtulak sa amin ng pag-aasam sa isang araw na kung saan wala na ang kasalanan. Isang araw na ultimo ang nakatahang kasalanan sa aming katawan ay wala na. At ito'y sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesus. Alam namin na kami may pag-asa. Alam namin na siya ibabalik. Alam namin na sa kanyang pagbabalik, kanyang wawakasan ng kasalanan. Ganun din, papalitan ng aming mga katawang may kahinaan at kasiraan. Lahat ng ito, Panginoon, ay dahil sa katotohanan ng aming Panginoong Hesus. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, patuloy na mamuhay sangayon sa iyong kalooban. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, muli ho mga kapatid, nais ho nating anyayahan ang bawat isa kung kayo ho ay may time to be present sa atin hong prayer room. At pagkatapos ho ng ating pagka-finish ko ho ng ating live stream, I will set up our prayer room. Nawa magkasama-sama tayo doon for kamustahan and prayer requests para ho sa isa't isa. I love you all, I miss you all, and again, Lord willing, I hope to see you on Sunday at pwede na ho ang 50 na katao sa atin hong bahay-sambahan. Again, reminder, required ang face mask and face shield. God bless po. Ingat po tayo. Nawa patuloy tayong maging maalat na asin at malinaw na ilaw saan man tayo inilagay ng Panginoon. Good evening po.